Ang totoo, takot na takot ang karamihan sa mga lalaki na mag-isa. Hindi nila masikmura ang katahimikan, ang pagkawalang galaw. Kaya naman, tumatalon sila mula sa isang relasyon patungo sa susunod. Laging may kailangan na pumuno sa bakanteng espasyo. Bakit? Dahil sa kaibuturan, ayaw nilang harapin ang kanilang sarili. Ngunit para doon sa mga yumakap sa pag-iisa, ibang kwento ang mangyayari. Nawawala ang mga abala, tumatahimik ang ingay, at sa unang pagkakataon, makikita mo ang mundo kung ano ito at makikita mo ang sarili mo kung ano ka pa. Ito ang dahilan kung bakit habang tumatagal ka sa pagiging single, lalo kang nagiging makapangyarihan. Tumatalas ang iyong isip, tumataas ang iyong pamantayan, pag-aari mo ang sarili mong oras, at nang hindi mo namamalayan, nag-i-evolve ka sa isang nilalang na hindi kayang kontrolin ng iba. Pero huwag kang magkakamali, may kapalit ang transformasyong ito. Bago natin himayin ang lahat, suportahan mo muna ang channel na ito sa pamamagitan ng pagsusubscribe at pag-like. Malaking tulong ito para maabot ng mga ideyang ito ang mga lalaking kailangang makarinig nito. At kung seryoso ka sa pagiging isang taong walang makapipigil, unstoppable, manatili ka hanggang sa dulo dahil ibibigay ko sa iyo ang mga pinaka-kontrobersyal na pananaw na walang ibang magsasabi sa iyo. Numero 1. Hindi mo na kailangan ng kumpirmasyon mula sa iba. Habang ang karamihan sa mga lalaki ay nagpapalipas buhay na desperadong humahabol sa pag-aproba, naghahanap ng balidasyon mula sa babae at binabago ang kanilang pagkatao para magkasya sa inaasahan ng iba, ang lalaking nananatiling singgih ng matagal ay lubusang nakakataka sa bitag na ito. Hindi na siya nagigising na nag-iisip kung sapat ba siyang gusto, napansin o pinuri. Tumitigil siya sa pagpapatunay ng sarili sa mga babae, sa lipunan, sa kanyang mga kaibigan. Nagiging hindi siya kayang hawakan, untouchable. Sa sandaling hindi na kailangan ng isang lalaki ang kumpirmasyon ng babae, binubuksan niya ang isang antas ng kapangyarihan na kakaunti lamang ang umaabot. Dahil kapag hindi siya naghahanap ng pag-aproba, automatiko siyang nag-uutos nito. Kapag hindi siya nagmamakaawa para sa atensyon, siya ang nagiging sentro nito. Kapag hindi siya humahabol, siya ang hinahabol. Ang isang lalaking tumatangging ibaba ang kanyang pamantayan para sa pagmamahal ng isang babae ay isang lalaking may hawak ng lahat ng kapangyarihan sa silid. Ito ang dahilan kung bakit naaakit ang mga babae sa mga lalaking hindi sila kailangan. Alam niya na bawat ibang lalaki ay nagsisikap na mapahanga siya, pero ikaw ang walang pakialam. At sa sandaling maramdaman niya ang kawalang interes na iyon, nagbabago ang lahat. Nagtataka siya kung bakit hindi mo hinahanap ang kumpirmasyon niya. Tatanungin niya kung bakit ka iba. Sinusubukan niyang intindihin kung bakit ka sobrang detached, sobrang nasa kontrol, sobrang unavailable. At ang misteryong lang yon ay sapat na para maobses siya. Hindi ito mararanasan ng karamihan sa mga lalaki dahil masyado silang abala sa paghahabol, halip na pagpili. Binabago nila ang kanilang opinyon, pinapalambutan ng kanilang salita, sumasang-ayon sa mga bagay na hindi naman nila pinaniniwalaan, lahat dahil iniisip nilang makukuha ang babae. Pero napagtanto ng lalaking nananatiling single ng matagal na siya ang premyo, hindi ang babae. Naiintindihan niya na sa sandaling mas pahalagahan niya ang sarili niya kaysa sa opinyon ng babae, panalo na siya. Tumitigil siya sa pagtalon sa mga ring of fire para mapahanga siya. At bigla, ang mga babae na ang tumatalon sa kanya. Tatawagin nila itong toxic. Tatawagin nila itong arrogante. Tatawagin nila itong nakakatakot. Ngunit sa kaibutan, ginagalang nila ito.
Dahil bawat babae ay gusto ng isang lalaking hindi niya kayang kontroling ng lubusan. Isang lalaking hindi desperado para sa atensyon niya. Isang lalaking aalis sa unang senyalis ng kawalang galang. At kapag lubusang itong niyakap ng isang lalaki, nagbabago ang buong buhay niya. Hindi na siya humihingi ng pahintulot para maging siya. Hindi na niya ipinapaliwanag ang kanyang pamantayan. Hindi na siya nagkokompromiso sa kanyang prinsipyo para lang manatiling interesado ang isang babae. Kung hindi niya kayang abutin ang pamantayan mo, hindi siya karapat-dapat sa buhay mo. At kapag naramdaman ng isang babae ang antas na ito ng paggalang sa sarili, siya na ang nakikipagkompetensya para sa iyo, hindi ikaw para sa kanya. Ang isang lalaking nakakaunawa ng kanyang halaga ay hinding-hindi hahabol sa kumpirmasyon ng isang babae dahil alam niyang kumpleto na siya. Tumitigil siya sa paghanap ng pag-ibig para punan ng isang butas dahil wala ng butas na dapat punan. Hindi alam ng mundo kung paano haharapin ang mga lalaking ganito. Sinasanay ng samputan ng mga lalaki na sambahin ang mga babae sa halip na itayo ang sarili, na ibaba ang boses sa halip na sabihin ang totoo, na ikompromiso ang kanilang pagkalalaki sa halip na angkinin ng kanilang kalikasan. Ngulit kapag tinanggihan ng isang lalaki ang programming na ito, nagiging ibang uri siya. Nakikita niya ang hindi nakikita ng karamihan. Pinapanood niya ang mga lalaking nawawala ang sarili sa mga relasyon, nang hihina sa halip na mapasaya ang isang babae, nagsasakripisyo ng kanilang mga pangarap sa halip na matugunan ng inaasahan ng isang babae, at pumipili siya ng ibang landas. Pinipili niya ang sarili niya. Pinipili niya ang kanyang misyon kaysa sa kanyang emosyon. Pinipili niya ang kanyang focus sa halip na pansamantalang kaakitan. Pinipili niyang itayo muna ang kanyang kaharian bago imbitahan ng sino man sa loob. At dahil dito, iba siya kumilos. Nagsasalita siya ng kasiguraduhan, hindi pag-aalalan. Lumalakad siya ng may otoridad, hindi pagdududa. Hindi siya humihingi ng respeto, inuutusan niya ito. At ang antas na ito ng tiwala sa sarili ay nakakatakot sa mga tao. Nagpapailang ito sa mga mahihinang lalaki, nagpapausisa ito sa mga babae. Nagagalit ang lipunan dahil inaasahan ng mundo ang mga lalaki na maging mahina, kontrolado, umaasa sa emosyon. Pero habang tumatagal na single ang isang lalaki, lumalakas siya dahil sinisimulan niyang makita ang totoo sa likod ng lahat. Napapantanto niya na hindi ginagalang ng mga babae ang mga lalaking sumasamba sa kanila. Ginagalang nila ang mga lalaking hindi sila kailangan. Ang tagumpay ay hindi nagmumula sa pagpapasaya sa iba. Nagmumula ito sa pagpapasaya muna sa sarili. Ang kumpiyansa ay hindi matatagpuan sa paghanap ng pag-apruba. Matatagpuan ito sa lubusang pagtanggi rito. At sa sandaling tumapak siya sa kapangyarihang ito, wala nang balikan. Nagsasayang ng mga taon ang karamihan sa mga lalaki sa pagsubok na magustuhan, sa pagsubok na mapili, sa pagsubok na maging sapat para sa mga babaeng wala namang idinudulot na halaga sa kanilang buhay. Ngunit, ang lalaking lumalayo sa siklong ito ay nag-i-evolve sa isang bagay na bihira, isang bagay na mapanganib. Dahil sa sandaling tumigil siya sa paghahabol, nagbabago ang buong enerhiya niya. Hindi na siya nagsasalita tulad ng isang lalaking nangangailangan ng pahintulot para umiral. Hindi na siya kumikilos tulad ng isang lalaking takot mag-isa. Hindi na siya kumikilos tulad ng isang lalaking naghahanap ng pag-aaproba. Gumagana siya tulad ng isang lalaking sobrang nakatuon sa sarili niyang buhay, sarili niyang misyon at sarili niyang kapangyarihan na walang sinuman at walang anuman ang makakapagpabago sa kanya. At iyon ang ultimate na transformasyon. Iyan ang naghihiwalay sa mga lalaking nananatiling mahina sa mga lalaking nagiging untouchable. Iyan ang dahilan kung bakit, habang tumatagal kang single,
lalo kang nagiging makapangyarihan. Dahil bawat segundo na nag-iisa ka ay segundong ginugugol sa pagpapanday ng sarili, pagpapatalas ng isip, pagtatayo ng iyong imperyo at pag-aalis ng bawat butil ng kahinaan mula sa iyong kaluluwa. At sa oras na magdesisyon kang magpapasok ng sinuman sa iyong buhay, hindi ka pumipili dahil sa desperasyon. Pumipili ka ng isang babaeng karapat-dapat. At iyon lang ay nagbabago na sa buong dynamic. Iyon lang ang nagpapalaki sa iyo. At iyon lang ang dahilan kung bakit hindi aabot ang karamihan sa mga lalaki sa antas na ito ng pagpipino sa sarili. Dahil masyado silang takot na mag-isa. Masyado silang nalulong sa pag-aaproba ng babae. Masyado silang desperadong magustuhan sa halip na katakutan, kailanganin sa halip na igalang, tanggapin sa halip na hangaan. Mangit ang mga lalaking yumayakap sa pag-iisa, na nagpapatalas sa sarili sa apoy ng kanilang sariling disiplina, na tumatangging yumuko sa mga modernong relasyon na dinisenyo para pahinain sila. Sila ang mga lalaking mag-aangkin ng kinabukasan. Sila ang mga lalaking mananatili sa tuktok habang ang iba'y nag-aagawan sa mga tira-tira. Numero 2. Tumatalas ang iyong pamantayan. Kapag lumayo ang isang lalaki sa mga abala ng modernong relasyon at nag-focus sa sarili, may isang bagay na fundamental na nagbabago. Nag-i-evolve ang kanyang pamantayan. Tumitigil siya sa pagpapaubaya sa mga kalokohan, sa manipulasyon, sa mga half-hearted na pagsisikap ng mga babaeng naniniwalang sapat na ang presensya lang nila. Nawawala ang kanyang pasensya para sa mga laro. Ang kakayahan niyang makita ang likod ng ilusyon ng modernong dating ay tumatalas na parang talim. Tumitigil siya sa pagsasayang ng oras sa mga babaeng walang idinudunot sa kanyang buhay, na umaasa sa kanyang atensyon nang hindi ito kinikita, na nag-aakala na ang kanyang enerhiya ay isang bagay na basta-basta na lang kukunin. Sa sandaling lumayo ang isang lalaki sa dating scene, nagbabago ang pananaw niya sa halaga, value. Nagsisimula siyang humingi ng higit pa sa sarili at sa paggawa nito, nagsisimula siyang humingi ng higit pa sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Kanyang karera, kanyang mga pagkakaibigan, kanyang kapaligiran, at lalo na ang kanyang mga relasyon. Hindi na siya binulag ng pagnanasa, desperasyon o kalungkutan. Hindi na siya pumapatol sa mga walang saysay na usapan, mababaw na koneksyon at mga relasyong umiiral dahil sa kaginhawaan sa halip na halaga. Tumatalas ang kanyang pamantayan dahil pinatatalas niya ang sarili at biglang nag-iiba ang pakikitungo ng mundo sa kanya. Nararamdaman nito agad ng mga babae. Nararamdaman niya kapag ang isang lalaki ay may mga pagpipilian, disiplina at layunin. Nakikita niya ang pagkakaiba sa pagitan ng isang lalaking tumatanggap ng anuman para lang hindi mag-isa at ng isang lalaking pumipili ng may seleksyon dahil alam niya ang kanyang halaga. At sa modernong dating, kung saan ang karamihan sa mga lalaki ay uhaw, desperado at mahina, ang lalaking kumikilos ng may mataas na pamantayan ay nagiging isang pambihira, isang anomalya, isang puwersa na hindi niya kayang manipulahin. Ngunit may kapalit ang pagbabagong ito. Hindi na kwalipikado ang bawat babae para sa kanya. Ang mga umaasa lamang sa kanilang ganda, diskwalipikado. Ang mga naglalaro ng emosyonal, naihandag. Ang mga umaasa sa isang lalaking humabol ng hindi inaalaok na kapalit, hindi pinansin. At doon nakasalalay ang tunay na kapangyarihan sa kakayahang umalis, sa pagtangging makontento, sa hindi matitinag na pangako na hinding-hindi ikokompromiso ang kanyang mga prinsipyo para sa panandalihan kaligayahan. Dahil habang ang karamihan sa mga lalaki ay humahabol sa balidasyon, ibinababa ang kanilang pamantayan para lang manatiling interesado ang isang babae, sinisira ang kanilang sariling patakaran para lang magustuhan, ang lalaking nananatiling mag-isa ng matagal para makita ang katotohanan ay nagiging immune sa mga bitak na nagpapanatili sa iba na ma-stalk. Pinapanood niya ang ibang lalaki na ipinagbibili ang kanilang dangal para sa atensyon. Ikinukompromiso ang kanilang mga pangarap para sa isang relasyong nagpapatuyo sa kanila. Isinasakripiso ang kanilang kapayapaan lalang para mapasaya ang isang babaeng hindi naman talaga gumagalang sa kanila. At alam niyang hindi siya magiging ganoong lalaki. Naiintindihan niya na ang pagkaakit ay hindi itinatayo sa pamamagitan ng kahinaan.
Itinatayo ito sa pamamagitan ng lakas. Kinikilala niya na ang isang lalaking alam na hindi niya kailangan ng relasyon para maging kumpleto ay ang pinakamapanganib na uri ng lalaki. Dahil kapag nakilala ng isang babae ang isang lalaking kumatangging manipulahin ng kanyang emosyon, kanyang ganda o kanyang atensyon, siya ang lumalaban para sa pag-aproba nito. Nararamdaman niya agad ang pagkakaiba. Hindi siya gumagalaw kapag ang babae lumalayo. Hindi siya umahabol kapag siya ay sinusubukan. Hindi siya nagre-react kapag siya ay sinusubukang galitin. Dahil alam niya ang isang tunay na katotohanan na binabaliwala ng karamihan sa mga lalaki. Ginagalang ng mga babae ang lalaking handang umalis. Kapag ang isang lalaki ay tunay na nakatuon sa kanyang pamantayan, nagbabago ang lahat. Ang paraan kung paano siya kumikilos, ang paraan kung paano siya magsalita, ang paraan kung paano siya dalhin ang kanyang sarili, lahat ng ito ay nag-uutos ng respeto nang hinding kailanman kailangang humingi nito. Ang presensya niya lang ay nakikipag-ugnayan ng isang bagay na hindi madalas mahaharap ng karamihan sa mga babae. Isang lalaking tumatangging magmakaba ng pag-ibig, isang lalaking tumatangging makiusap sa low-value na ugali, isang lalaking tumatangging maging bahagi ng mahina, naghahanap ng aprobasyong na karamihan, at yun ang naghihiwalay sa kanya sa iba. Hindi siya nagrereklamo tungkol sa modernong dating, tumatayo siya sa itaas nito. Hindi siya umiiyak tungkol sa inaasahan ng mga babae, nalalagpasan niya ito ng walang kahirapan. Hindi siya nagrereklamo tungkol sa kakulangan ng kalidad sa dating pool, tumatanggi lang siyang mangisda sa mababaw na tubig. Masyadong mahalaga ang buhay niya, masyadong importante ang misyon niya, at masyadong sakrado ang oras niya para sayangin sa anuman o sino man na hindi umaayon sa kanyang bisyon. At kapag nagdesisyon siyang makiusap sa isang babae, hindi dahil kailangan niya, dahil pinipili niya. Pumipili siya ng may ingat ng sinasadya. Nagsusubok siya hanggang siya ay sinusubukan. Hindi siya nasasabi ko ganda lamang ng isang babae. Gusto niyang malaman kung ano ang idudulot niya bukod sa ganda. Ano ang inaalaok niya bukod sa ganda? Ano ang kontribusyon niya bukod sa kanyang presensya? Nagdadagdag ba siya ng halaga o kumukuha lang siya? Kaya ba niyang suportahan ng isang lalaki na may misyon o isa siyang abala na nagtatago? Kung hindi malinaw ang sagot, aalisin siya. Hindi nang may galit. Hindi nang may hinanakit kundi nung walang interes. Dahil ang isang lalaki na may mataas na pamantayan ay hindi nakikipagtalo. Umaalis lang siya at yun lang ay ginagawa siyang irresistible. Dahil kapag napagtanto ng isang babae na ang atensyon ng isang lalaki ay hindi madaling makuha, na ang kanyang kumpirmasyon ay hindi ibinibigay ng libre, na hindi siya nagagalaw ng kanyang mga laro, gagawin niya ang lahat para maging qualified para sa kanya. Habang tumatagal na single ang isang lalaki, lalo siyang nagiging mapanganib dahil napagtatanto niyang hinding-hindi niya kailangan ang sinabi ng mundo na kailangan niya. Hindi niya kailangan ng relasyon para maging kumpleto. Hindi niya kailangan ng aprobasyon para makaramdam ng kanyang halaga. Hindi siya kailangang magsettle dahil sinasabi ng society na dapat ito. Itinatayo niya ang sarili hanggang sa siya ang premyo, hanggang siya ang nagpapasya kung sino ang makakapasok sa kanyang mundo, hanggang siya ang kumikilos sa isang antas na mataas na tanging ang pinakamanga pambihirang babae lang ang qualified para sa kanyang atensyon. Ito ang kapangyarihan ng pag-iisa. Ito ang lakas ng mataas na pamantayan. Ito ang bailan kung bakit habang tumatagal na single ang isang lalaki, lalo siyang tumatalas ang kanyang bisyon, tumataas ang kanyang inaasahan at mas kaunting kalukuhan ang handa niyang tiisin. Dahil kapag naranasan na niya ang kalinawang na dinudulot ng pagiging malaya sa mga abala ng low-value na relasyon, wala nang balikotbakan. Number 3. Panilitan ng emosyonal na lakas ang emosyonal na pangangailangan. Sa sandaling alisin ng isang lalaki ang kanyang sarili mula sa gulo ng modernong relasyon at sa walang katapusang siklo ng paghahanap ng pag-aproba, may mararamdaman siyang isang bagay na makapangyarihan na nangyayari sa loob niya. Tumitigil sa pagkontrol sa kanya ang kanyang emosyon. Hindi na siya nagre-react dahil sa desperasyon, sa kalungkutan o sa pangangailangan na tanggapin. Nagsisimula siyang mag-isip ng may lubusang kalinawan. Ang bawat lalaking nananatiling single ng matagal ay haharap sa labanan na sumisira sa karamihan ng mga lalaki. Ang labanan sa pagitan ng emosyonal na kontrol at emosyonal na pangangailangan. Hinahayaan ng mahihinang lalaki ang emosyon na magdikta sa bawat galaw nila. Nahuhulog sila sa manipulasyon. Nababali sila sa ilalim ng presyon. Tinitiis nila ang kawalang galang.
Nagre-react sila sa halip na magdesisyon. Ngunit ang lalaking natutong masterin ang sarili, nagiging hindi siya kayang kalugin, unshakable. Patuloy na sinusubukan ng mga babae ang mga lalaki, hindi dahil gusto nila ng mahihinang lalaki, kundi dahil sila ay nakawire na salain ang mga hindi kayang kontrolin ang kanilang sariling emosyon. Itutulak ng isang babae, gagawin siyang galit. Lilika siya ng mga sitwasyon para makita kung mabibiyak ba siya o mananatiling matatag. At nabibigo ang karamihan sa mga lalaki sa mga pagsubok na ito nang hindi nila namamalayan ang nangyari. Nakikipagtalo sila, nagmamakaawa, nagrereklamo, nagiging mahina sa harap niya. At sa sandaling maging emosyonal na mahina ang isang lalaki sa harap ng isang babae, nawawala ang lahat ng respeto niya para sa lalaki. Maaring hindi niya alam kung bakit, ngulit mararamdaman niya ito. Dahil ang isang lalaking hindi kayang kontrolin ng sarili ay isang lalaking hindi mapagkakatiwalaan. Ito ang dahilan kung bakit ang emosyonal na lakas ang pinakadakilang bentahe na maaring taglain ng isang lalaki dahil ginagawa siyang untouchable. Kapag ang isang lalaki ay kayang umupo sa pagkailang at hindi mag-react, kapag kaya siyang hamunin at manatiling walang galaw, kapag kaya niyang harapin ang kawalang galang at umalis na lang ng hindi nagpapaliwanag, agad siyang humihiwalay sa 99% ng iba pang mga lalaki. Ang mga babae ay adik sa emosyonal na gulo, chaos. Nakatira sila sa isang emosyonal na mundo kung saan ang damdamin ay nagbabago bawat segundo, kung saan ang mga salita ay nangangahulugan isang bagay ngayon at ibang bagay bukas. At kapag nakilala niya ang isang lalaking immune dito na nananatiling lohikal at kalkulado anuman ang sabihin niya o gawin niya, hindi niya maiwasang galangin siya. Ang kakayahan ng isang lalaking kontrolin ng kanyang emosyon ay direktang nauugnay sa gaano siya kamakapangyarihan sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit laging talo ang mahihinang lalaki. Kumikilos sila ng padalos-dalos. Hinahayaan nila ang emosyon na magdikta sa kanilang mga tugon. Hinahayaan nila ang mood ng isang babae na kontrolin ang kanilang estado ng pag-iisip. Nawawalan sila ng kontrol sa sarili at sa paggawa nito, nawawalan sila ng respeto ng lahat ng nakapaligid sa kanila. Habang tumatagal na single ang isang lalaki, lalo siyang natututong umasa sa lohika kaysa emosyon. Natututo siyang huminto bago mag-react, mag-analisa bago tumugon, mag-isip bago magsalita. At kapag kumikilos ang isang lalaki sa antas na ito, nagiging imposible siyang manipulahin. Walang babae ang makakapaglaro ng laro sa isang lalaking hindi nagre-react ng emosyonal. Walang argumento ang makakapagpabago sa isang lalaking pumipili ng katahimikan kaysa sa drama. Walang sitwasyon ang makakabali sa isang lalaking nananatiling kalmado kapag ang lahat ay nawawalan ng kontrol. Ngunit ang transformasyong ito ay hindi nangyayari sa isang gabi. Nangyayari ito kapag hinarap ng isang lalaki ang sarili ng nag-iisa, nang walang abala, nang walang sinuman na magpapakalma sa kanyang emosyon para sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit takot ang karamihan sa mga lalaki sa pag-iisa. Dahil kapag nag-iisa sila, napipilitan silang harapin ang kanilang mga kahinaan. Hindi na nila masisisi ang iba para sa kanilang mga kabiguan. Hindi na nila magagamit ang mga relasyon bilang pagtakas mula sa sarili nilang problema. Dapat silang lumakas o manatiling mahina magpakailanman. Ngunit ang mga yumayakap sa transformasyong ito, na umuupo sa katahimikan at hinahayaan ang sarili na mag-evolve, na natututong kontrolin ang kanilang emosyon sa halip na hayaan ang emosyon na kumontrol sa kanila. Sila ang mga lalaking nagiging mapanganib. Sila ang mga lalaking pumapasok sa anumang silid ng may presensya, na hindi kailanman gumagalaw sa ilalim ng presyon, na hindi kailanman nawawala ng sarili sa gulo. At iyon ang naghihiwalay sa mga ordinaryong lalaki sa mga lalaking nangingibabaw sa kanilang realidad. Laging maaakit ang isang babae sa lalaking hindi niya kayang kontrolin. Laging magiging mausi siya tungkol sa lalaking hindi nababali kapag sinusubok niya.
Laging magnanais siya sa presensya ng isang lalaking nananatiling matatag gaano man siya subukang kalugin. Ngulit hindi ito mararanasan ng karamihan sa mga lalaki dahil ang karamihan sa kanila ay laging masyadong mahina. Masyadong emosyonal, masyadong reactive. Laging mawawala ang sarili nila sa mga argumento, sa selos, sa kawalang seguridad. At iyon ang naging dahilan kung bakit ang karamihan sa mga lalaki ay laging mapapalitan. Ngunit ang lalaking nag-aalis ng emosyonal na pangangailangan mula sa kanyang buhay, ang lalaking kayang umalis sa anumang sitwasyon na walang galang sa kanya, ang lalaking hindi kailanman nagmamakaawa para sa atensyon, ang lalaking nakikita ang likod ng manipulasyon nang hindi kailanman nagre-react dito. Ang lalaking iyon ay bihira. Ang lalaking iyon ay ginagalang. Ang lalaking iyon ay hindi kailanman humahabol, hindi kailanman nagpapaliwanag, hindi kailanman nagpapababa ng sarili para lang matugunan ang inaasahan ng iba. Ang lalaking iyon ay nabubuhay ayon sa sarili niyang mga kondisyon, ayon sa sarili niyang mga patakaran, nang may antas ng paggalang sa sarili na hindi kailanman mauunawaan ng karamihan sa mga lalaki. Ang karamihan sa mga lalaki ay nagkakawatak-watak kapag tinanggihan sila. Ang isang makapangyarihang lalaki ay nagkikibit-balikat at sumusulong. Ang karamihan sa mga lalaki ay nagmamakaawa para sa atensyon ng babae. Ang isang makapangyarihang lalaki ay ibinibigay ang kanyang atensyon doon lamang sa mga karapat-dapat dito. Ang karamihan sa mga lalaki ay takot na takot mag-isa. Ang isang makapangyarihang lalaki ay nauunawaan na ang pag-iisa ang sinasilangan ng mga hari. At ito ang dahilan kung bakit habang tumatagal na single ang isang lalaki, lalo siyang lumalakas. Natututo siyang ang kanyang emosyon ay walang iba kundi mga panandaliang kalon, mga alon na hindi siya kontrolado, mga alon na hindi nagdidikta sa kanyang mga aksyon. Tumitigil siya sa paghahanap ng kaligayahan mula sa mga relasyon at nagsisimulang lumikha ng kaligayahan mula sa kanyang layunin. Tumitigil siya sa paghahanap ng kaginhawaan sa mga babae at nagsisimulang magtayo ng disiplina sa sarili. Tumitigil siya sa pagpapahintulot sa panlabas na mga pangyayari na tukuyin ang kanyang halaga dahil alam niyang ang kanyang halaga ay nagmumula sa loob. At kapag naabot ng isang lalaki ang antas na ito ng emotional na mastery, nagiging unstoppable siya. Hindi kayang baliin ng mundo ang isang lalaking emosyonal na matatag. Walang babae ang makakamanipula sa isang lalaking nananatiling nasa kontrol sa lahat ng oras. Walang hamon ang makakasira sa isang lalaking nagsanay sa sarili na mag-isip bago siya mag-react. Ito ang landas na naglihiwalay sa mahihina mula sa makapangyarihan at hindi ito tatahakin ng karamihan sa mga lalaki dahil masyado silang adik sa kaginhawaan, sa konfirmasyon, sa emosyonal na pag-asa. Ngunit ang mga tumatahak dito, sila ay tumataas, sila ay nananasalak, nagiging mga lalaki na lumalakad sa buhay ng may uri ng lakas na tanging mahihimasdan lang ng iba mula sa malayo. Kumikilos sila sa isang antas kung saan walang argumento, walang pagtanggi, walang panandaliang pakiamdam na makakapagpabago sa kanilang pundasyon. Nauunawaan nila na ang emosyonal na kontrol ang susi sa kapangyarihan sa bawat aspekto ng buhay, relasyon, negosyo, tagumpay, pamumuno, at sa oras na mapagtanto nila kung gaano nakalayo ang narating nila, lumingon sila at makikita na nanalo na sila. Numero 4. Nagkakaroon ka ng hindi mapigilang pokus. Kapag lumayo ang isang lalaki sa mga relasyon, abala at emosyonal na koneksyon, pumapasok siya sa isang estado na hindi kailanman mararanasan ng karamihan sa mga lalaki. Isang estado ng dalisay, hindi mapigilang pokus. Ito ang sandali kung saan tumatalas ang kanyang isip, kung saan nagiging kristal ang kanyang mga layunin, kung saan ang lahat ng dating nagpapatuyo sa kanyang enerhiya ay biglang nagiging walang saysay. Hindi na siya nag-aaksaya ng oras sa pagte-text sa mga babaeng hindi gumagalang sa kanya, paghahabol sa mga relasyon na hindi naglilingkod sa kanya, o
pagpapatuloy sa mga walang saysay na usapan na walang patutunguhan. Ang kanyang mundo ay nagbabago mula sa paghahanap ng balidasyon patungo sa pag-abot ng pangingibabaw o dominance. Nagiging obsessed siya sa self-mastery, sa kanyang misyon, sa sarili niyang personal na ebolusyon. Habang tumatagal siyang single, lalo siyang nagre-recalibrate ang kanyang isip. Dinidirekta ang lahat ng kanyang enerhiya sa kung ano ang talagang mahalaga. Ang kanyang layunin, ang kanyang pera, ang kanyang kalakasan, ang kanyang imperyo. At sa sandaling iyon, may isang bagay na nakakatakot na nangyayari. Nagiging untouchable siya. Dahil kapag tumigil ang isang lalaki sa pagiging abala sa mga panandaliang kaligayahan ng modernong relasyon, sa mga emosyonal na pagbabago ng mga babaeng hindi karapat-dapat sa kanyang oras, sa inaasahan ng lipunan na nagsasabing dapat siyang mag-settle down sa halip na mag-level up, siya ang nagiging pinakamakapangyarihang puwersa sa anumang silid. Nagsisimulang mapansin ng mga babae ang pagkakaiba. Nararamdaman niya kapag walang oras ang isang lalaki para sa kalukuhan, kapag ang kanyang enerhiya ay masyadong mahalaga para sayangin, kapag ang kanyang atensyon ay isang bagay na dapat kitain, hindi ibinibigay ng libre. At biglang ang parehong mga babaeng hindi siya pinansin noon ay ngayon ay naaakit na sa kanya. Hindi dahil hinabol niya sila, hindi dahil nagmakawa siya para sa kanilang atensyon, kundi dahil itinayo niya ang sarili bilang isang lalaking hindi sila kailangan. At iyon ang pinakakaakit-akit na bagay na maaaring maging isang lalaki. Isang lalaking may layunin, isang lalaking may direksyon, isang lalaking masyadong abala sa pananakop sa kanyang mundo para maabala ng isang taong walang idinadagdag na halaga. Ang isang lalaking may tunay na focus ay hindi nag-aaksaya ng oras sa pagpapaliwanag ng kanyang mga desisyon, pagbibigay katuwiran sa kanyang pamantayan o paghingi ng tawad para sa kanyang ambisyon. Hindi niya nararamdaman ang pangangailangan na kumbinsihin ang sinuman sa kanyang halaga dahil nagsasalita para sa kanya ang kanyang mga resulta. Pumapasok siya sa isang silid at nang hindi nagsasalita, ginagalang siya ng mga tao. Nararamdaman nila na iba siya. Nakikita nila na kumikilos siya sa isang antas na hindi kailanman maaabot ng karamihan sa mga lalaki. Nararamdaman nila na may misyon siya at walang makakapigil sa kanya. At iyon ang naghihiwalay sa mga pinuno mula sa mga tagasunod, mga hari mula sa mga karaniwang tao, mga nananalo mula sa mga nakalimutan. Dahil habang ginugugol ng karamihan sa mga lalaki ang kanilang buhay sa paghihintay para sa tamang sandali, paghihintay para sa tamang pagkatataon, paghihintay para sa pahintulot na maging dakila, ang lalaking may walang sawang focus ay simpleng kumikilos. Gumigising siya ng maaga bago siya abalahin ng mundo. Sinasanay niya ang kanyang katawan ng may disiplina. Alam na ang lakas, ang pundasyon ng kapangyarihan. Itinatayo niya ang kanyang pananalapi. Alam na ang pera, ang susi sa kalayaan. Pinuputol niya ang anuman at sinuman na hindi umaalintunod sa kanyang misyon dahil nauunawaan niyang kailangan ng sakripisyo ang kadakilaan. Hindi magkakaroon ng lakas ng loob ang karamihan sa mga lalaki na gawin ito. Mananatili silang nakatulong sa kanilang comfort zone, napapalibutan ng mga abala, pinapanood ang oras na lumilipas habang hinahabol nila ang walang saysay na balidasyon. Sasabihin nila sa sarili na magsisimula sila bukas, na magpo-focus sila sa kalaunan, na magiging seryoso sila mamaya. Ngunit hindi kailanman darating hang mamaya dahil bawat araw na nasayang ay isa pang araw na papalapit sa pagiging mediocre, isa pang araw na ninanakaw mula sa kanilang potensyal. Isa pang araw na ginugol sa awan ng kanilang emosyon sa halip na mastery ng mga ito. At ito ang dahilan kung bakit ang mga lalaking nananatiling single ng matagal para magkaroon ng walang awang focus ay laging magtatapos sa tuktok dahil handa silang gawin ng hindi kailanmang gagawin ng mahihinang lalaki. Handa silang magsabi ng
Hindi sa mga abala. Hindi sa mediocrity. Hindi sa madaling landas. Handa silang magdusa ngayon, magsakripisyo ngayon, magsikap ngayon dahil alam nila na ang disiplina ngayon ay lumilikha ng kalayaan bukas. Kapag ang isang lalaking ay may hindi mapigilang focus, wala siyang pakialam kung ano ang inaasahan ng lipunan sa kanya. Wala siyang pakialam kung inaaprubahan ng mga babae ang kanyang pamumuhay. Wala siyang pakialam kung naiintindihan ng mga tao ang kanyang mindset dahil alam niya na ang karamihan sa mga tao ay masyadong mahina para mamuhay sa antas niya. Nakikita niya ang likod ng ilusyon ng modernong relasyon kung saan sinasabihan ng mga lalaki na unahin ang pag-ibig kaysa sa pamana, legacy, kaligayahan kaysa sa layunin, kaginhawaan kaysa sa pananakop, conquest. Tumatanggi siyang maging isa sa maraming lalaki na nag-aaksya ng kanilang pinakamagaling na taon sa paghabol sa panandaliang kaligayahan sa halip na pangmatagalang tagumpay. Nauunawaan niya na sa sandaling mag-lock-in siya, sa sandaling mangako siya sa kanyang landas, sa sandaling alisin niyang bawat butil ng abala mula sa kanyang buhay, nagiging unstoppable siya. At sa puntong iyon, hindi na siya humahabol sa tagumpay. Hinahabol na siya ng tagumpay. Optional numero 5. Ang relasyon ay nagiging opsyon, hindi kailangan. Ang isang lalaking naglaan ng sapat na oras ng nag-iisa, nakatuon sa kanyang misyon, nagpapatalas ng kanyang isip at nagputol ng mga abala, ay umaabot sa isang punto kung saan ang mga relasyon ay hindi na isang pangangailangan. Nagiging isang pagpipilian na lang ang mga ito. Hindi na siya pumapasok sa relasyon dahil sa kalungkutan, dahil sa presyon ng lipunan, o dahil sa desperadong pangangailangan na magkaroon ng kasama. Hindi niya nakikita ang isang babae bilang nawawalang piraso sa kanyang buhay dahil itinayunan niya ang sarili bilang isang kumpletong lalaki. At kapag naabot ng isang lalaki ang antas na ito, nagbabago ang lahat. Nagbabago ang kanyang buong enerhiya. Hindi na niya nararamdaman ang presyon na magsettle na humabol sa mga relasyon na hindi umaayon sa kanyang misyon. Natiisin ang ugali na hindi tumutugma sa kanyang pamantayan. Tumitigil siya sa pagtanggap ng kahit sinong babae sa kanyang buhay at nagsisimulang pumili ng may lubusang pag-iingat. Hindi na niya pinahalagahan ang isang babae dahil lang sa kanyang hitsura. Tinitignan niya ang kanyang karakter, kanyang mindset, ang kanyang kakayahang magdala ng isang bagay sa table bukod sa kanyang presensya lang. At ang pinakamanakakatakot na bagay para sa mga modernong babae, nararamdaman nila ito agad. Alam nila kapag nakikitungo sila sa isang lalaking hindi takot umalis, alam nila kapag nakilala nila ang isang lalaking hindi sila kailangan. At iyon lang ay nagpapalabas sa kanila na lumaban para sa kanyang atensyon ng mas matindi kaysa sa sinumang lalaking nakilala nila noon. Ang karamihan sa mga lalaki ay pumapasok sa relasyon dahil iniisip nilang wala na silang ibang pagpipilian. Natatakot sila sa pag-isa. Natatakot sila sa pagtangki. Natatakot sila sa sasabihin ng lipunan kung umabot sila sa isang tiyak na edad ng walang asawa, walang anak, walang tradisyonal na landas ng buhay na isinaksak sa kanilang isip mula pagkabata. Gungit ang lalaking naglaan ng mga taon sa pagtatayo sa sarili, pagpipino ng kanyang isip, at pagtuon sa kanyang imperyo ay nakikita ang likod ng ilusyon. Nauunawaan niya na ang isang relasyon ay hindi kailanman dapat maging isang bagay na inaasahan niya para sa kaligayahan o layunin. Alam niya na ang tamang babae ay dapat magdagdag sa kanyang buhay, hindi maging ang kanyang buhay. At dahil dito, handa siyang umalis sa anumang bagay na hindi umaayos sa kanyang bisyon. Handa siyang magsabi ng hindi sa mga babaeng umaasa sa kanya na ikompromiso ang kanyang pamantayan. Handa siyang manatiling single hanggat kailangan, hanggang sa makahanap siya ng isang taong tumutugma sa kanyang inaasahan sa halip na ibaba ang sarili niya para umangkop sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit ang isang lalaking may tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman nagsesettle. Ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman siya humahabol sa mga babaeng walang idinudulot na halaga. Dahil nauunawaan niya na siya ang nagpapasya kung sino ang papasok sa kanyang mundo, hindi ang kabaligtaran. At dito, nababaligtad ang modern dating game. Ang karamihan sa mga babae ay sanay na sa mga lalaking nagpapakahirap para mapahanga sila.
Nagbabago kung sino sila para mapanalunan sila. Gumugugol ng pera, oras at enerhiya para patunayan ang kanilang halaga. Ngunit kapag nakilala niya ang isang lalaking hindi naglalaro ng larong iyon, isang lalaking hindi naaapektuhan ng kanyang ganda, isang lalaking tumitingin sa kanya ng may parehong antas ng pagsusuri na ginagamit niya sa mga lalaki, hindi niya alam kung paano mag-react. Nagsisimula siyang magtanong sa kanyang sarili, nagtataka kung bakit hindi siya desperado tulad ng iba. Nagsisimula siyang mag-invest ng mas maraming pagsisikap, sunusubukan siyang mapanalunan sa halip na ang kabaligtaran. Nagsisimula siyang kumilos ng iba dahil sa unang pagkakataon, nakilala niya ang isang lalaking hindi niya kayang manipulahin, at iyon ang nagbabago sa lahat. Kapag ang isang lalaki ay hindi na tinatrato ang relasyon bilang isang kinakailangan para sa kaligayahan, kapag hindi na niya nakikita ang pag-ibig bilang isang bagay na kailangan niya para makumpirmahan ang kanyang pag-iral, kapag lumalakad siya sa bawat pakikipag-ugnayan sa isang babae na alam niyang siya ang gumagawa ng panghuling desisyon, agad siyang humihiwalay sa 99% ng iba pang mga lalaki. Hindi na siya bahagi ng mahinang karamihan. Ang mga lalaking gagawin ng anuman para lang tanggapin, natitiisin ng kawalang galang para lang manatiling interesado ang isang babae, nababaguhin kung sino sila para lang maiwasan ang pag-iisa. Siya ay isang pinuno, hindi isang tagasunod, isang hari, hindi isang lingkod, isang lalaking nagdidikta ng mga patakaran, hindi isang sumusunod sa mga ito. Ang karamihan sa mga lalaki ay natatakot na mawala ang isang babae, mulit ang lalaking naglaan ng mga taon ng nag-iisa sa paggawa sa sarili ay nauunawaan na walang babaeng mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling paggalang. Hindi siya nananatili sa mga relasyon na nagpapatuyo sa kanya. Hindi siya nagpapaubaya sa mga laro. Hindi niya hinahabol ang isang babaeng hindi sigurado sa kanya. Hindi siya nagmamakaawa. Hindi siya naglalambing. Hindi niya nawawala ang sarili para lang manatili ang isang babae. At dahil dito, nag-uutos siya ng ibang antas ng respeto. Kapag pumapasok siya sa isang silid, iba siyang magdala ng sarili. Kumikilos siya ng may kumpiyansa, hindi desperasyon. Nagsasalita siya ng may autoridad, hindi pag-aalangan. At nararamdaman ito ng bawat babae sa paligid niya. Masasabi niya na hindi siya tulad ng iba. Masasabi niya na hindi siya isang lalaking babali sa ilalim ng presyon. Masasabi niya na siya ay isang lalaking mas gugustuhin pang mag-isa kaysa sa maling tao. At iyon lang ay ginagawa siyang irresistible. Habang tumatagal na single ang isang lalaki, lalo siya nagkakaroon ng kalinawan tungkol sa kung ano ang talagang gusto niya. Hindi na niya nakikita ang mga relasyon bilang kanyang layunin sa buhay. Hindi na siya naniniwala sa kasinungalingan na kailangan niyang magpakasal sa isang tiyak na edad, na kailangan niyang sundin ang tradisyonal na landas para lang maituring na matagumpay. Tutukuyin niya ang sarili niyang tagumpay. Itinatayo niya ang sarili niyang pamana. Nililikha niya ang sarili niyang kinabukasan nang hindi nangangailangan ng sino man na mag-aproba nito. At dahil dito, kapag sa wakas ay pinili niya na papasok ng isang babae sa kanyang buhay, pumipili siya ng may katalinuhan. Pumipili siya batay sa halaga, hindi desperasyon. Pumipili siya batay sa pagkakatugma, hindi kaginhawaan. Pumipili siya ng isang babae na umaangkop sa kanyang mundo, hindi ang umaasa sa kanya na talikuran ng kanyang mundo para umangkop sa kanya. At dito nabibigo ang karamihan sa mga lalaki. Hinahayaan nilang ubusin sila ng mga relasyon. Pumapasok sila sa isang relasyon at nawawala ang kanilang focus. Tinatalikuran ng kanilang misyon, nakakalimutan kung sino sila bago nila nakilala ang babae. At sa paggawa nito, nawawala sa kanila ang mismong bagay na nagparami sa kanila na kaakit-akit. Ngunit ang isang lalaking naglaan ng mga taon sa pagpapanday ng sarili sa pinakamalakas na bersyon ng sarili ay hindi nagkakamali rito. Nauunawaan niya na ang isang relasyon ay dapat maging isang katuwang sa kanyang buhay, hindi ang sentro nito. Nauunawaan niya na ang kanyang misyon ay dapat laging mauna. Nauunawaan niya na ang isang babae ay dapat magdala ng kapayapaan, hindi gulo, suporta, hindi drama, katatagan, hindi abala. At kung hindi niya matutugunan ang mga kinakailangan na ito, wala siyang problema sa pag-alis. Hindi siya nag-aaksaya ng oras sa pagsubok na baguhin siya, pagsubok na kumbinsihin siya, pagsubok na ayusin ang isang bagay na hindi kailanman sinadya na gumana, dahil nauunawaan niya ang isang simpleng katotohanan.
May milyon-milyong babae sa mundo, ngunit mayroon lang isang siya. Bihira ang kanyang oras, mahalaga ang kanyang enerhiya.